Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 7:01 na ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Bagyong Mario, patuloy pa rin ang paiigtingin ng epekto ng habagat sa Hilagang Luzon, Bicol at Metro Manila. Flash flood at landslide alert nakataas pa rin. Samantalang search at relief operation ng mga lugar na sinalanta ng Tropical Storm Mario nagpapatuloy, bilang ng mga iniwang patay pinangangambahang tataas pa. Samantala, malaking bahagi ng Cagayan Valley wala pa rin kuryente matapos bumagsak ang 2 linya ng NGCP. Malacanang muling nananawagan sa mga mamamayan na huwag pahirapan ang rescue operation. Pag-asa, pinayuhan ng mga residente na manatili muna sa evacuation centers. Masungit na panahon, asahan pa rin ngayong araw. Sulfur dioxide emission ng Mayon Volcano tumaas ayon po yan sa PBOX. Brigada Balita. Magandang umaga mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide, hatid rin ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at Power Cells Herbal Capsule. Mula rito sa Brigada National Headquarters sa lungsod ng Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita, Brigada June Mendoza. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Sabado, Setyembre 20, 2014. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Bagyong Mario Update. Bagyong Mario Update. Patuloy pa ang paghahanap ngayon ng mga otoridad sa isa pang nawawala sa hagupit ng Bagyong Mario. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinangangambahang tinangay ng tubig baha sa barangay Pasong Tamok, Quezon City ang 55 anyos na si Ernesto Guevara. Una rito, 4 ng kumpirmadong nasawi sa pananalasan ng bagyo sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Kabilang rito ang 2 anyos na si Athea Gabiola, Erlenda Centeno ng Rodriguez Rizal, Tomas Preno Barol taga Santa Fe, Nueva Vizcaya na natabunan ng gumuhong putik at mga bato, at isang Javier Hivanio Mateo, 1 buwan pa lamang na sanggol na tinamaan ng bumagsak na puno.
Sa kaugnay pa ring balita, pinayuhan ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga individual na napektuhan ng pananalasa ng bagyong Mario at habagat sa National Capital Region, Region 1, Region 3, Region 4A at iba pa mga rehiyon na iwasan muna na bumalik sa kanilang mga lugar dahil sa banta pa rin ng mga pagbaha. Ayon kay NDRRMC Executive Director Alexander Pama, asahan pa kasi ang mga pag-ulan hanggang ngayong araw ng Sabado habang papalayo na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Inihayag pa ni Pama na magiging masungit pa rin ang lagay ng panahon ngayong araw hanggang bukas araw ng Linggo. Mahigpit din munang ipinagbabawal ng pamalaan ang paglalayag ng mga mangingisda at maliliit na mga sea crabs lalo na dyan sa Western Seaboard ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Samantala, nag-iwan naman ng halos sa 3,000 stranded na mga pasahero ang bagyong Mario sa iba't ibang pantalan sa Central Visayas at Bicol Region. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pinayagang makabiyahe sa karagatan ng 15 vessels, halos 300 rolling cargos at 7 mga motor bangkas dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon sa karagatan. Samantalang tiniyak ngayon ng Malacanang na updated or on top situation pa rin si Pangulong Benigno Aquino III sa mga nangyayari kahit abala ito sa kanyang Europe trip. Ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa, oras-oras umano ay nagtitext ang Pangulong Aquino kung ano ang mga nangyayari sa bansa. Pinapasiguro umano ng Pangulong Aquino na lahat ng mga kababayang apektado ng bagyong Mario ay mapagtuunan ng pansin. Kahapon ay dumating na sa Germany ang Pangulo para sa huling bahagi ng kanyang Europe trip at inaasahang tutulak naman papuntang Estados Unidos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, sa mga oras na ito, magtungo tayo ngayon ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin natin ngayon ang lagay ng panahon at ang kasalukuyang lokasyon ng bagyong Mario. Mula nasa linya natin ngayon si Brigada Lay Bagyo. Brigada Lay, i-brigada mo! Brigada Live Report! Asahan pa rin umano ang masungit na panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon. Sa isinagawang press conference ng Pag-asa ngayong umaga, tinanggal na yung orange at red alert warning, subalit magiging maulan pa rin umano ang Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Pero nakataas pa rin ang yellow warning sa Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Mayroon pa rin mga signal number at itong signal number 1 ay nakataas pa rin sa Cagayan, Kalinga, Abra at Ilocos Sur, habang yung signal number 2 ay nakataas sa Calayan, Babuyan Group of Islands at Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, huling namataan ang bagyong Mario sa 137 kilometers ng northwest ng Lawag City, kung saan nananatili ang lakas nitong sa 95 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 120 kilometers per hour. Pinayuhan naman ng Pag-asa ang mga residente sa mga evacuation centers na kung maaari ay iwasan munang bumalik sa mga mabababang lugar hanggat hindi pa tuluyang bumubuti ang lagay ng panahon. Nilinaw naman ng Weather Bureau na malaki ang tsansa na maging maliwalas na ang lagay ng panahon bukas, araw ng Linggo. Mula sa Pag-asa Forecasting Center para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Lay Bagyo, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nakatakdaw manong magsagawa ng assessment at repair works ang National Grid Corporation of the Philippines sa mga nasira nitong pasilidad sa hagupit ng bagyong Mario. Ayon sa grid operator, bumagsak ang kanilang Magapet Santa Ana line at ang Tugigaraw Solana Tabuk line na nakakaapekto ngayon sa supply ng kuryente sa Cagayan Valley kasama ng bayan ng Bugay, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana, Tugigaraw City, Kalinga at Coder, Apayao. Kunin naman natin pag-uulat mula dyan sa Palasyo ng Malacanang kung saan muling nanawagan sa mga mamamayan ng Palasyo na huwag pahirapan ang rescue operation. Sa line number 1, Brigada Leo Malikdem, brigada mo! Brigada Live! Muli nang nanawagan ng Malacanang sa mga Pilipino na huwag nang pahirapan ang kanilang mga local government units sa tuwing nagkakaroon ng kalamidad tulad ng naranasan natin sa katatapos pa lamang na bagyong Mario. Sinabi ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na siyang tumatayong caretaker ng pamahalaan habang nasa official trip si Pangulong Noynoy Aquino na dapat sumama agad ang mga residente kapag dumating ang mga rescue workers sa kanilang lugar o mas mabuting kusang loob ng lumikas ang mga ito lalo na kung mga nasa flood-prone at landslide areas. Base kasi sa mga report kahapon, may mga residente pa rin ang nagmamatigas na sumama sa mga rescuers dahil sa ayaw iwanan ng kanilang mga bahay, habang ang iba naman ay saka pa lamang magpaparescue kapag peligroso na ang sitwasyon, hindi lamang para sa kanila kundi maging sa mga rescuers. Una dito ay kinumpirma kahapon ni Ochoa na bagamat abala sa kanyang mga schedule sa Europa o sa Europe trip si Pinoy, tuloy naman ang direktiba nito sa mga kinaukulang ahensya na tumutulong sa mga apektado ng bagyo. Report
Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, live din tayo napapakinggan sa Brigada News FM Toledo, Brigada News FM Cebu, Brigada News FM San Carlos, Brigada News FM General Santos, Coronadal, Zamboanga, Cotabato at Brigada News FM Cagayan de Oro. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan at pagtaas ng level ng tubig, tuloy-tuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa tatlong pangunahing dam dito sa Luzon. Nabatid na umabot sa 101.73 meters ang water level sa Ipo Dam sa Bulacan, na mas mataas sa spilling level nito na 101 meters. Dahil dito ay apektado ang mga bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan at Plaridel at ang Hagunoy sa Bulacan sa posibleng pagbaha. Maliban sa Ipo Dam, nagpakawala rin ng tubig ang Bustos Dam sa parehong lugar. Samantalang dalawang gates naman ang binuksan ng Binga Dam sa lalawigan ng Benguet. Sa iba pang balita, pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang siyam ng mga preso na una nang nakatakas sa Angono Municipal Police Station kasabay ng pagragasa ng bagyong Mario at Habagat. Ayon kay Angono Police Chief Superintendent Lucindo Laguna, sinamantala ng mga inmates ang malakas na ulan upang hindi marinig ang paglagari at pagsira nito sa bubong ng kanilang kulungan. Iniimbestigahan na rin ngayon ni PO2 Jose Roque na siyang officer on duty ang nangyaring pagtakas. Ang mga pugante ay may kinakaharap na kasong frustrated murder, drugs, robbery at pagnanakaw. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Sa ating Mount Mayon update, nilinaw ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na walang naitalang lahar flow sa Bulkang Mayon taliwas sa naunang napabalita. Ayon sa PHIVOLCS, ang sinasabing lahar ay nakita sa barangay Maipon sa Ginubatan, Albay ay matagal na umano na ibinuga ng bulkan at naipon lamang dahil sa baha. Patuloy pa rin ang mahigpit na monitoring ng nasabing ahensya sa aktibidad ng bulkan. Nabatid na sa pinakahuling datos na pinalabas ng PHIVOLCS, aabot sa 70 rockfall events at 22 volcanic earthquakes ang naitala ng mga otoridad. Tiniyak naman ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bibigyan ng parangal ang mga miyembro ng Filipino UN Peacekeepers mula sa Golan Heights. Kahapon ay dumating na ang unang bus ng Filipino troops at inaasahan naman bukas darating ang iba pa. Ayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Sagala, pinayagan na ng United Nations Disengagement Observer Force na makauwi ang tropa ng mga sundalong Pinoy dahil sa lumalalang sitwasyon sa Syria. Magugunitang naging laman ng balita ang ilang araw na standoff sa Golan Heights sa pagitan ng mga Filipinong peacekeepers at mga rebelding grupo ng Syria. Sa panghuling balita ng ating brigada, Balita Nationwide, umasa ngayon ang Pangulong Benigno Aquino III na mas magiging matatag pa ang ugnayan ng bansang Germany at ang Pilipinas. Sa last leg ng kanyang biyahe sa Europa, nakipagpulong si Pinoy kay German Chancellor Angela Merkel kung saan ilan sa mga napag-usapan ang isyu ng West Philippine Sea at ng Bangsamoro. Nagkasundo rin ang dalawa sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Germany na matagal ng kaalyado ng bansa. Hinikayat rin ng Pangulong Benigno Aquino III ang mga negosyante ng mga Aleman na mamuhunan sa Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sa panahon ngayon, mahalaga po ang pagiging practical na, lalo na sa pagpili ng mga gamot. Kaya pagdating po sa mga karamdaman, andyan po ang Power Cells Herbal Capsule. May mga sangkap tulad ng garlic cloves, cayenne pepper, mustard seed powder at cinnamon bark na napakahusay upang matuldukan ang mga sakit at umang mga karamdaman. Power Cells Herbal Capsule, 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Available po sa lahat ng leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters sa lungsod ng Makati. Yan ay unang bahagi pa lamang ng ating Brigada Balita. Tuloy lamang sa pakikinig sa mga Brigada News FM station sa inyong lugar para sa iba pang mga importanteng balita ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito ang inyong mga kabrigada, Brigada June Mendoza. Ako naman si Brigada Joffrey Bongkagape. Maraming salamat at buenos dias Pilipinas, buenos dias Ka Brigada!